Ito guys, makibalita tayo ngayon sa ICC. Dito sa ni Tatay Digong, no. Dismayado ang kampo ni Tatay Digong matapos kasing sabihin at ilabas ang balita na to na etong si Tatay Digong ay fit na. Fit na daw siya upang sumarang sa hearing, no, o sa confirmation of charges sa dadating na February 23, no. Ngayon guys, bagong balita to, no. At dito nadismaya nga talaga sila Attorney Kaufman at yung defense team o yung kampo ni Tatay Digong dito. At aapira nga daw ang defense team ni Tatay Digong dahil sa nilabas na to ng ICC, no. Bakit kaya ayaw ni Attorney Kaufman na matuloy itong confirmation of hearing ni Tatay Digong na gaganapin na ngayong February 23, no? So ayon kasi sa balita, no, eto, nakalagay kasi dito, dismayado at aapila ang defense team ni dating Pangulong Duterte sa pasya ng ICC. Nagpasya na kasi ang ICC na dapat na talagang matuloy itong confirmation of hearing ni Duterte at kailangan nandun talaga siya, no? At kailangan niya talagang humarap dito sa ICC kasi fit naman daw siya, sabi ng ICC, no? Ayon din dito ng sabi dito sa free trial chamber, no? Ito, na fit na o kaya na ng dating Pangulo ang proceedings, no? Para sa kasong crimes against humanity. Yan. Ewan ko bakit pira pa din yung dyan. Itong sila Attorney Kaufman, no? Di natin masabi kung anong dahilan nila, kung sa tingin pa din ba nila is mahina pa din ito si Duterte, no? So eto, panoodin natin ngayon yung bagong latest news, no? At kung nakaabot kayo dito guys, bago natin panoodin, baka pwede makisuyo ko na mag-subscribe kayo at like nyo na din tong video natin guys. Nang sa ganoon is may pagpatuloy pa natin yung mga ganitong mga video, no? Eto, panoodin natin ngayon yung balita dito kay Tatay Digong. Duterte. Dismayado at aapila ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pasya ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Idineklara kasi ng ICC judges na fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa pre-trial proceedings para sa kasong crimes against humanity. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa February 23, matutuloy na ang confirmation of charges hearing para sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Yan ay matapos makita ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit o nasa maayos na kalagayan si Duterte para makibahagi sa pre-trial proceedings at maging sa mismong pagdinig. Ito ang desisyon ng pre-trial chamber matapos mabusisi ang report ng tinalaga nitong panel of independent medical experts na sumuri kay Duterte. Ayun. So nag-report na pala yung inutusan ng ICC upang i-check up ito si Tatay Digong, no? Base sa report nila, okay naman daw ito si Tatay Digong. Fit siya at pwede siyang sumarang, no? Samantalang taliwas to sa sinasabi ng kampo ni Tatay Digong na hindi niya kaya na dumalo dahil kagaya noon, di ba? Sinabi ng may daw sa pag-iisip ito si Tatay Digong, hindi siya masyado makapag-isip ng maayos, ng tama, hindi niya maalala, di ba? So eto, mismong ICC na ang nagpasya na fit naman talaga siya, no? Sa tingin nyo kaya pupunta na dyan si Tatay Digong? Hindi na kaya siya magsakit-sakitan daw? Kasi sabi ng iba, nagsasakit-sakitan lang daw ito upang hindi matuloy habang tumagag, di ba? Nasa ganun, tumagag yung niya at nagsasakit-sakitan lang siya. Pero dito, nag-report na nga yung inutusan ng ICC upang i-check to si Tatay Digong mula sa kanyang siguro sa pag-iisip, sa katawan, sa physical, di ba? Kaya naman daw niya. So, naggaganapin yung kanyang
confirmation of charges na sa February 23, no? Ano kaya magiging resulta nito, no? Kapag dumating yung ano na yon, tuluyan na kayang makukulong na kaya to si Tatay Digong o baka maipanalo nila yung laban na to, no? Sa tingin nyo guys, eto kasing si Tatay Digong talaga ay talagang kumbaga siya yung talagang nagdusa at siya mismo talaga ang mananagot nga, no, sa mga ginawa nila o ginawa niya, sabihin nating totoo man yan o hindi, upang maging ligtas ang sambayan ng Pilipino, yung mga ating mga anak at mga kababayan, di ba? No? Matapang ang tatay na to ni BP Inday. Kasi yung iba nga takot makulong, di ba? Nagtatago. Matatanda ang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing na dapat sana ay noong Setyembre ng nakaraang taon dahil sabi ng kampo ni Duterte ay hindi siya fit to stand trial. Gate noon ng depensa, lumalala ang medical situation ni Duterte at nahihirapan ng maunawaan ang ebidensya laban sa kanya, maging intindihin ang mga direktiba ng kanyang mga abogado. Sa 25 pahinang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, nakitang epektibong naipatutupad ni Duterte ang kanyang mga procedural rights at makakabahagi sa pre-trial proceedings. Sinuri si Duterte ng isang forensic psychiatrist, isang neuropsychologist at isang neurologist. Naniniwala ang panel na may mental capacities ang dating Pangulo na maunawaan ang hinaharap na mga kaso at ebidensya, pati na rin ang magiging proseso at posibleng kahinatnan ng pre-trial proceedings. Sabi ng Pre-Trial Chamber 1 na sa legal na mga prinsipyo, hindi naman daw kinakailangang nasa highest level ang kahit na sinong sospek. Maaabot raw ang requirement basta't nariyaw ang mga kapasidad at tinitingnan ito sa pangkalahatan at sa makatwirang paraan at may gabay ng kanyang mga abogado. Maglalabas naman ang Pre-Trial Chamber 1 ng schedule at direktiba para sa pagdinig. Samantala, mananatiling nakakulong si Duterte sa ICC Detention Center matapos ang periodic review ng pagkakakulong nito. Wala raw nakitang bago o nabago sa katayuan ni Duterte para hindi na kailanganin ng pagkakapiit. So tatlong doktor pa lang sumuri dito kaya Tatay Digong, no? Isipin nyo, no? Sana nga matuloy na nga itong confirmation of charges hearing ni Tatay Digong sa ICC. Sa ganun matapos na talaga magkaaramanan na kung talagang may kasalanan siya o wala, kung mabubulok man siya sa kulungan o hindi, di ba? Dapat ituloy na talaga yan, no? Pabor ako diyan sa sinabi ng ICC na dapat talaga ay matuloy na to at fit naman, no? Kaya naman yata ni Tatay Digong, no? Maintindihan naman niya yata yung mga sasabihin dyan, di ba? Di ba? Andiyan naman yung abogado ni Tatay Digong dyan. So maganda is matapos na to, hindi na tumagal, di ba? Nasa ganun, kung manalo man siya, makakauwi siya sa bansa natin, di ba? Hindi na siya magdudusa dyan sa kulungan ng ICC na mag-isa lang siya, no? Nasa ganun, talaga, dapat talaga matuloy ito. Matuloy ito sa February 23, kaya dapat lang talaga na matuloy ito na sa ganun matapos na. Tignan natin kung talagang makakasuhan si Tatay Digong, makukulong, di ba? Yun na dapat huwag na patagalin. Kasi ang dami ding nag-aabang dyan kung ano magiging ng kaso ni Tatay Digong dito sa ICC. Simula nung dinakip siya, no? At dinaga dyan. Di ba? So, kayo guys, payag ba kayo na dapat talaga matuloy ito? Comment down below sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe, no? So, dito sa ating channel, no? So, yun na lang, no? Salamat sa panonood.